Yung araw na ito ay matagal na po ito nagsimula. Ayan na naman, ayan na naman, ayan na naman. Ay, nandiyan ang nagbigay ng halaman yan. Mapapalo ka yan. Si Brother June. Okay. So, maraming mga tao na hindi po talaga nalalaman na talagang tayo po ay nasa mga huling araw na. Yan po nakakalungkot na katotohanan na sa kabila ng mga kaguluhan na nangyayari sa ibang bansa ay para bagang wala lang sa kanila. At talagang ang mga tao ngayon ay walang pagtawag sa ating pong Panginoon at marami sa mga tao ngayon talagang nakakalimot na sa ating pong Diyos. So we are in the last days mga kapatid. At sabi nga po ng 1 Timothy chapter 4 verse 1, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, so latter times, huling panahon, sabi po dito, some shall depart from the faith. Marami sa mga Kristiyano ngayon ay talagang sa halip na magpatuloy sa pananampalataya, sa halip na magpatuloy sa paglilingkod, sa halip na talagang magpagamit sa gawain ng Panginoon, sila po ay lumalayo. Yan po ay palatandaan that we are in the last days, na tayo po ay nasa mga huling araw na, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils, na sila po ay nakikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So yun po, na talaga sa ibang bansa ay dahasan nilang sinasamba si Satan. Di ba? Na mayroon pa nga daw sa ibang bansa na Church of Satan. So yun po, na talagang ang mga tao ay hindi aware sa mga nangyayari sa paligid. So yan po ay mga patunay na tayo po ay nasa mga huling araw na. 2 Peter chapter 3 verse 3. Tingnan niyo po ang inyong Bible sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Knowing this first, that there shall come in the last days, na sabi po dito na malaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya, mga scoffers. Ito po yung mga talagang nanlilibak sa ating pong Panginoon, hindi po naniniwala sa ating pong Panginoon, walking after their own lust, na mga tao, ayan na naman, ayan. Mga tao talagang wala nang binigyan ng halaga kundi yung kanilang laman, pita ng laman. Yan po. Walking after their own lust. Na talagang ang mga tao po ngayon, makikita natin, ay wala nang ginawa kundi bigyan ng kaligayahan ang katawang ito. So, pita ng laman ang kanila pong sinusunod. Walking after their own lust. So, yan po mga kapatid, mga minamahal, patunay that we are in the last days. Subalit, nakakalungkot po, maraming mga tao ngayon patuloy pa rin sa pagbibisyo at talagang hindi nila nalalaman na talagang malapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, titingnan po natin ang sinasabi po ng mga talata. In the last days, mga kapatid, mga minamahal, in the last days, people are, una, sabi po dito sa verse 2, 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous. Yan po, na talagang may bigin sa kanilang sarili at may bigin sa salapi. Yan ang mga tao ngayon na talagang wala nang hinangad kundi magkamal ng pera, pero ayaw naman magtrabaho. Di ba? At magkamal ng pera, pero patamad-tamad. At sabi pa po dito, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. So una po mga kapatid, mga minamahal, titignan po natin dito, we are in the last days. So in the last days, mga kapatid, people are disobedient. Talagang marami po ngayon sa mga tao ay talagang hindi po nagiging masunurin. Una, disobedient to God. Amen po ba? So sinabi ko, pabayaan ang pagsamba. Pero nasaan sila kapag araw ng linggo? That is disobedience. Disobedient to God. Na talagang hindi po sila sumusunod sa ating pong Diyos. Disobedient to God. Sinabi ko, pabayaan ang pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Pero alin ang kanilang inaaral ngayon? Napakarami nilang pinagkakaabalahan at napakarami nilang pinapakinggan. Subalit ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Kaya talagang disobedient to God ang mga tao ngayon. Na malinaw naman sinabi po dito sa Bible na talagang sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures is given by inspirations of God.
So ang Bible ay salita ng Diyos. Kaya lamang ay talagang ayaw nila itong pakinggan sa paniniwala nila na ang Bible ay gawa lamang ng tao. Tama naman, ito po ay gawa ng tao, subalit sila po ay mga holy men of God, banal na tao ng Diyos. At gawa ng tao ang Bible sapagkat ito po ay para sa tao. Hindi naman ito para sa manok, hindi naman ito para sa aso, hindi naman ito para sa baboy o sa unggoy. Di ba? So sino ang susulat? Sino ang gagamitin ng Diyos para isulat ang Bible, ang kanyang salita? Of course, wala pong iba kundi holy men of God. So yun po mga kapatid, mga minamahal, disobedient sa Diyos. Yan po ang mga tao ngayon na talaga ang tao ngayon ay sinusunod ang kanilang mga sariling kagustuhan. So, marami po sa mga tao ngayon na talagang wala nang pinahalagahan kundi mga bagay sa mundong ito. Hindi mahalaga sa kanila ang pagsamba, hindi mahalaga sa kanila ang prayer meeting, hindi mahalaga sa kanila ang Bible. So, hindi mahalaga sa kanila ang prayer. Yan ang mga tao ngayon, patunay that we are in the last days. People are disobedient to God. Pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, people are disobedient to the government. Yan po ang katotohanan. Na talagang ngayon ay maraming mga tao hindi sumusunod sa batas. Amen? Hindi sumusunod sa gobyerno. So yan po ang mga tao ngayon na talagang marami pa rin ngayon ang mga magnanakaw, marami pa rin ngayon ang mga pumapatay, marami pa rin ngayon ang mga nagdodroga, at marami pa rin ngayon ang sumusuway sa mga batas ng trapiko. Diba? So disobedient to the government na talagang marami sa mga tao ngayon ay nais papagsakin ang gobyerno. Talagang nakakahiya na talagang mismo doon sa ibang bansa ay ayaw nilang tanggapin ang ating Pangulo. Di ba? So, yan po, kung pinapakita natin ang ganyang ugali, ibig sabihin wala tayong paggalang doon sa authority na inilagay ng Diyos. So, sabi po ng Romans chapter 13, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Romans chapter 13, verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnations. So, yung mga taong hindi sumusunod sa mga authority or sa government, sabi po dito, kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Verse 3, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. So mga kapatid, mga minamahal, nakikita natin ngayon, maraming mga batas ang hindi sinusunod ng tao. Amen? So, pwede namang hindi sundin talaga yung isang batas kung ito ay against sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. So kasi meron talaga ngayong batas ng tao na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Katulad na lamang po ng mga sinabi ko ng dati pa, yung mga maaring legal, may mga permit, di ba? Yung mga casino, meron yung permit, legal po yan. At meron pong mga permit, yung mga SPL or Lotto. So mayroon din permit minsan yung mga beer house, mayroon din permit ang mga sabungan. Pero yan po ay hindi po yan ayon sa batas ng Diyos. Kaya okay lang po na hindi tayo magsugal. Okay lang na hindi tayo magsabong. So mga kapatid, mga minamahal, disobedient to the government. So yan po yung ating pong panahon ngayon na talagang wala silang pagkakaisa. Patunay that we are in the last days. Disobedient to God, disobedient to the government. And then, balikan po natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 2 pa rin. Sabi po dito, sa verse 2, disobedient to parents. So mga kapatid, mga minamahal, people are disobedient to their guardian or parents. So yun po mga kapatid, na talagang maraming mga anak ngayon, talagang galit kapag nautusan. Maraming mga anak ngayon, kapag inutusan mo, may sukli, hindi na ibinabalik. Diba? Maraming mga anak ngayon na talagang
wala nang paggalang, respeto sa magulang, na sila po ay basta na umaalis ng bahay, hindi po sila nagpapaalam, at kung kailan nakaalis na ay saka magpapaalam. At hindi sinasabi kung ano yung eksaktong oras kailan sila babalik. So yan po ang mga kabataan at mga anak po ngayon. Amen po ba? Na talagang baliwala, hindi nagpapaalam sa magulang. Kaya talagang we are in the last days. People are disobedient to God, disobedient to the government, disobedient to their guardian. Magaling pang ibang tao, sinusunod ng mga anak. Pero ang magulang ay mahirap sa kanila sumunod sa kanilang mga magulang. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, napakarami pa pong mensahe po dito sa salita ng Diyos. At talagang next Sunday, maaaring ito pa rin po yung ating maging tawag dito, text or scripture na pag-aaralan natin next Sunday. Sapagkat talaga maraming beses ko na itong pinangaral, pinatuhanan ng mensahe, pero napakarami pa rin pong mensahe. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, disobedient. Pangalawa, ang sabi po ng verse 3, without natural affections, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. So pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. In the last days, people are defective. Yan po makikita po natin dito, defective. May problema talaga ang tao ngayon. May depresya talaga ang mga tao ngayon. Depresya sa utak. Diba? May mga depresya ang mga tao ngayon. Kaya talagang defective. Tingnan niyo po. Unang defective na sinabi po dito, without natural affections. So talagang ngayon po, kaya talagang defective ang mga tao ngayon. They want same-sex marriage. So, yun po ay hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Talagang ito po ay kasuglam-suglam sa Diyos ang mga same-sex marriage. At kasuglam-suglam po sa Diyos yung mga, ano ba mga binanggit natin dati, yung mga unwed couples. So yan po, abominations or immorality po yan, na talagang ito ang pinopromote ng karamihan sa mga celebrities, na mga artista. Same-sex marriage, di ba? At talagang sila po ay nagsasama ng hindi kasal. So mga kapatid, talagang defective na ang mga tao ngayon. May depression na ang tao ngayon. We are in the last days. Talagang nasa mga huling araw na po tayo. And then makikita po natin dito sa verse 2, for men shall be lovers of their own selves. So they want satisfaction, showing the sensitive parts of their body. So, noong panahon namin, ganun na ako katanda, noong panahon namin, kapag nagsuot ka ng shorts, sobrang ikse, di ba? May kurit ka sa singit, di ba? So, talagang hindi payagan ng mga magulang noon ang pagsusuot ng sobrang ikse, di ba? So, ngayon, marami ngayon sa mga artista, celebrities, na talagang ipinapakita ang mga sensitibo o maselang bahagi ng kanilang katawan. Yan po, palatandaan that we are in the last days. Tuwan-tuwa sila, proud sila. At sila po ay talagang nagpapatatudo sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Samantalang dati kapag nahawakan yan, yung maselang bahagi ng katawan, kasalan na yan. Kaya kung ayaw mong mapakasal agad, huwag kang hahawak sa mga maselang bahagi ng katawan ng isang babae. So ganun po ka-sensitive po dati. So mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. People are defective na. Diba? Na talagang sila ay masaya at natutuwa, ipakita, ilantad, o para bang showing. Hindi naman sabi nga, if not for sale, don't display. So kung hindi naman niya na ibinebenta, huwag i-display. Pero ngayon talagang dinidisplay na ang mga sensitive parts of their body. Amen po ba? At parang pinagkakakitaan, pinagkakakwartahan. Marami namang ibang pwedeng maging trabaho, marami namang ibang pwedeng pagkakitaan ng pera. Pero ginagawa nila yung kanilang katawan, ito ang pinagkakakitaan nila. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days, babalik na ang Panginoon Jesus. People are defective. May mga usayan na talaga may problema sa utak. They want sedition.
na talagang ang gusto ng mga tao ngayon ay kaguluhan. Yan ang mga tao ngayon. Mga taong nananahimik, wala namang ginagawang masama, ginugulo. At talagang kung sino yung mga umaangat sa buhay, talagang gusto ay papagsakin. So, crab mentality. Yan ang mayroon sa mga tao ngayon. So, they want seditions, they want schism or division. So, ito yung nais ng mga tao ngayon na talagang division. Magkahati-hati yan. Ano bang sabi nga nila? Ang Mindanao gusto humiwalay sa Luzon, Visayas. At talagang anong gusto nila sa Mindanao ng mga tao ito? Maging parang isang bansa na rin. So, samantalang noon pa ay bahagi na talaga yan ng Philippines. So, they want schism, division. So, sa church, nagkakaroon na rin ng mga division. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. Talagang darating yung araw, tayo po ay guguluhin dito sapagkat nais ng Diablo tayo ay magkawatak-watak. Kaya mga kapatid, maraming mga gawain ngayon talagang nadi-divide at talagang nagkakawatak-watak. So we are in the last days. Day 1, stealing. At marami sa mga tao ngayon, kahit mayaman na, mapera na, ang nais pa rin ay magnakaw na magnakaw na magnakaw. Amen po ba? So talagang kaya sila nag-aaral ay upang sila ay makapag-master ng pagnanakaw. Diba? Kaya nga mayroon lumabas na ano yun, School of Blood Control ba yun? O Blood Control University. Parang gano'n. So, talagang nagmaster ang mga tao ito. Kung bakit nagmasteral ay para lamang makapagnakaw sa kaban ng bayan. They want stealing. They want sin. Yan po ang mga tao ngayon. Ang gusto nila ay paggawa ng kasalanan. Ayaw nila na sila ay masasaway, na sila ay hahadlangan, pipigilan sa paggawa ng mali. So yun po ang mga tao ngayon. People are defective. Na talaga marami sa mga tao ngayon ay talagang kung ano ang masama, yun ang ginagawa. At kung ano ang mabuti, kung ano yung tama, kung ano yung para sa Panginoon, yun ang para sa kanila ay mali. Diba? Ikinakahiya nila ang makinig ng salita ng Diyos. Ikinakahiya nila ang magsuot ng maayos ng formal. Ikinakahiya nila ang pumunta sa bahay ng Panginoon, sa bahay-sambahan. So ikinakahiya nila ang mga bagay na ito, pero ang mga bagay na mali ay hindi nila ikinakahiya. So mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. In the last days, people are defective, people are disobedient. And then next, mga kapatid, verse 4. 2 Timothy chapter 3, verse 4. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. So mga kapatid, mga minamahal, in the last days, sa mga huling araw, hindi naman po lahat. Tayo po nasa mga huling araw na, pero meron pa rin naman po still, there is a faithful Christian or there is a fervent Christian. So devoted to this word. People are devoted to this word. Yan po ang mga tao ngayon. Devoto. Diba? At devote. Yun. Devoto at devote. So yun po ang mga tao ngayon na talagang devoted to this word. Tingnan nyo. Ang problema ng mga tao ngayon, daig na mahirap ang buhay, pero pang bisyo mayroon. Daig na mahirap ang buhay, nagtaasa na ang gasolina, diesel, langis, lahat na, bilihin, nagtaasa na. At pero pang parcel, meron. Pang Shopee, meron. Diba? So, hindi sila nag-iisip na talagang we are in the last days. Diba? So, mahirap kumita ng pera, pero laging mayroon silang pang parcel, pang Shopee, pang Lazada. So, nagtaasa na lahat ng presyo ng mga bilihin. Amen? So, talagang devoted pa rin to this word. So, mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y matalinong Kristiyano, nakikita naman po natin, talagang grabe ang bilihin ngayon, magiging wise po tayo sa paggastos ng pera. Sa pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen po ba?
Magiging wise po tayo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, ako po'y walang trabaho, pero bakit ako ay nakakaipon? Di ba? So sapagkat ang aking binibili ay yung mga bagay na kung ano ang kailangan. Hindi ko na binibili ang mga bagay na hindi kailangan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo ay talagang pansamantala lamang dito at ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala. Yes, amen. Ang trabaho, hindi natin pwedeng ipagmalaki na bukas may trabaho pa tayo. Kayo, di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pera ay hindi dapat basta-basta ginagasto sa mga walang kwentang bagay. Amen? Kaya dapat ang Kristiyano ay naging masinop at naging matipid. Yun po yun. At di ba sana kung ang pera na ating bibitawan ay para sa gawain. Di ba? Kasi kung yan po ay para sa gawain, ang Panginoon ang magbabalik sa iyo ng doble. Ang Panginoon ang magbabalik sa iyo ng sobra-sobra. Pero kung hindi yan para sa gawain ng Panginoon at para lamang sa mga kapritsyo or para lamang sa mga luho ng iyong katawan, di ba? Sana ay mag-isip-isip tayo bago natin bitawan ang pera. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days, people are devoted to this world. Sabi nga po ng John 16, verse 33, tingnan po natin ang mga talata sa John chapter 16, verse 33. Sabi po dito, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation." Sa mundong ito, meron po tayong kalungkutan. Sa mundong ito, meron tayong kahirapan. Sa mundong ito, meron tayo ng kapighatian. Kaya, huwag natin piliin na ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Huwag natin piliin ang mundong ito. At ang ating pong pakaibigin, pakamahalin ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Sus na nagbigay sa atin ng kanyang buhay, na nagbigay sa atin ng kaligtasan, na nagbigay sa atin ng katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So mga kapatid, mga minamahal, tayo ay lilisan na sa mundong ito. Kukunin na tayo, babalikan na tayo ng ating Panginoong Sus. Kaya pakamahalin na natin ang ating Diyos, ang Panginoong Sus ng buong puso, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Amen? Yes. So bukas hindi natin pwede sabihin malakas pa tayo. Maaaring bukas may sakit tayo. Or kung hindi tayo, yung mga miyembro ng inyong pamilya. Kaya kailangan tayo po ay magtipid-tipid pag may time. Amen? Magtipid-tipid pag may time. So yun po mga kapatid. So, devoted to this world. Tingnan nyo po, yung asawa ni Lot. Tingnan po natin. Genesis chapter 19, 15 and 26. Ano po yung nangyari sa asawa ni Lot dahil pinili at inibig ang sanglibutan, ang mga bagay sa mundong ito? Ang sabi po ng verse 15, "And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, kunin mo ang asawa mo, and thy two daughters which are here," na naririto, "lest thou be consumed in the iniquity of the city." Verse 26, tinan po natin. So sina Lot, ang kanyang asawa, kanyang dalawang anak, pinaalis na doon sa Sodom at Gomorrah. Marami ka man diyang kabuhayan, marami ka man diyang ari-arian, iwan mo na yan. Yan ang utos sa kanila. At huwag mo nang lilingunin yan, yung mga bagay na yan. Yan po ang utos sa kanila. Verse 26, "But his wife looked back." Ang asawa ni Lot ay lumingon, pabalik doon sa Sodom, doon sa kanyang ari-arian, doon sa kanyang kayamanan, from behind him, and she became a pillar of salt. Yung asawa ni Lot, dahil nandoon ang kanyang puso sa mga kayamanan, karangyaan ng mundong ito, siya ay naging haliging asin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nagkakamali tayo kung pinipili natin ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Amen? So kaya dapat ang ating pong ibigin ay ang salita ng Diyos, mga kautusan ng Diyos, ang gawain ng Panginoon, ang ating pong Panginoong Jesus. Tingnan niyo po si Job. Si Job, hindi niya minahal ang mga bagay sa mundong ito. Di ba? So si Job ay nawala ang kanyang mga
ari-arian o kabuhayan. So nawala ang libo-libo niya mga alagang hayop. Namatay ang kanyang 10 anak. Pero sabi nga po ni Job sa Job chapter 1, verse 21, tinan po natin ang ating pong Bible mga kapatid. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon mang mga bagay na nawala sa iyo, huwag mo yung iyakan. Diba? At huwag kang masyado magsentimiento. Kasi ang ibang tao ngayon, talagang ayaw nilang mawala sa kanilang mga kamay, yung mga bagay na mayroon sila. Para pag nahihirapan sila na ito ay ibigay. Diba? Nahihirapan ito na ito'y kanilang pakawalan. So mga kapatid, mga minamahal, yung mga bagay na mayroon tayo, ikigaling sa Panginoon, pinagkatiwala lang sa atin, ipinahiram lang po sa atin anytime. Ito ay pwedeng kunin, bawiin ng Panginoon. Ganon pa man, blessed be the name of the Lord. 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala, aalis din tayo na wala tayong dala. Amen po ba? Kaya ang ating dapat pakamahalin, ibigin ay ang ating Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus. So yun po mga kapatid, mga minamahal, in the last days, people are devoted to this world. Kaya talagang makikita natin, meron na silang sasakyan, di ba? Meron na silang 2 sasakyan, naghahangad pa sila ng 1 pa, 3, 5, at talagang napakarami nilang sasakyan. Pero hindi magawang tumulong doon sa mga taong naghihirap, hindi magawang tumulong doon sa mga taong walang-wala. So talagang devoted to this world. Yan po ang mga tao ngayon na talagang mas iniibig nila ang mga bagay sa mundong ito. Talagang nais nilang magkamal-kamal ng salapi ng mga kayamanan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pakamahalin na po natin ang ating Panginoon, ang gawain ng Panginoon. We are in the last days. Huwag na nating pabayaan ang ating paglilingkod. Huwag na nating pabayaan ang pag-aakay ng kaluluwa. Huwag na nating pabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag na nating pabayaan ang prayer meeting. We are in the last days na. Hindi na tumitigil ang kaguluhan sa ibang bansa. So marami na mga tao na mamatay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, matagpuan po tayo na naglilingkod sa Kanya. The next verse 5, 2 Timothy chapter 3, verse 5. In the last days, mga kapatid, sabi po dito sa verse 5, having a form of godliness. So talagang meron silang anyo na sila maka-Diyos. Diba? Mapagpanggap. Yung po sinasabi po dito sa verse 5, having a form of godliness. Pero ang tanong, tunay ba ka na maka-Diyos? But denying the power thereof, from such turn away. So marami ngayon sa mga tao ngayon nagsasabing sila ay maka-Diyos. Marami ngayon ang nagsasabing mahal nila ang Diyos. So pero talagang ang mga tao ngayon, people in the last days people are degenerate. So yan po, degenerate na talagang ibig sabihin po niyan, showing lower moral character. Showing lower moral character or standards. So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, ang mga taong ngayon ay talagang nawawala na ang values or yung nawawala na ang good moral, substandard na, sabi nga. Di ba? Na talagang marami ngayon, mga engineer, sa halip na yung standard talaga ang gawin, ay talagang nagiging substandards. Kaya, marami sa mga bagay ngayon ay substandards na. Akala mo naman talaga ay tunay na genuine at talagang high quality. Pero substandard. Kaya mga kapatid, mga minamahal, degenerate yan po ang buhay ngayon ng mga tao na talaga sila po ay immoral. Di ba?
na talaga nga marami nga yung mga live-in partner, yung mga hindi kasal. Yan po, na talagang parami na ng parami ngayon at parami na ng parami ngayon ang mga same-sex marriage at ang tao ngayon ay impatient. Napaka-iksi na ng kanilang pasensya. Yan ang tao ngayon na talagang sila po ay nawawala na ng pagkukontrol sa kanilang galit, so kawalang pasensya na talagang konting bagay na magawa sa kanilang mali, agad ay pinapatulan. Tama po ba? So yan po yung tao ngayon na talagang masyadong nagpapadala sa init ng ulo, katulad na lamang ng mga estudyante ngayon. Nakakatakot ang estudyante ngayon. May mga teacher na binubugbog ng estudyante. May mga teacher na talagang parang ano pang ginagawa ng mga estudyante ito. Pinagbabagsakan ng pinto at talagang hindi sinusunod ang mga teacher. Yan ang ugali ng mga estudyante ngayon. Talagang kawalan ng pasensya. Wala ng pagpapasensya ang mga tao ngayon. Na kaunting bagay pinalalaki. Amen po ba? Kaunting bagay ay kanilang pinalalaki. At ang mga tao ngayon ay injurious, na talagang masama, harmful. Ang tao ngayon ay mapanganib na. So yan po'y patunay that we are in the last days. Amen? So talagang impotent, adelantado, walang galang, walang hiya. Yan po ang mga tao ngayon na talagang degenerate, not showing lower moral character or standards. Walang pagbabago. Walang pagbabago sa kanilang buhay. Ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya talagang we are in the last days. Last, mga kapatid, mga minamahal. Verse 7 and 13. 2 Timothy chapter 3, verse 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Sobrang talino ng mga tao ngayon. Sobrang mag-aral ng mga tao ngayon. Ewan ko kung ano yung dahilan. Bakit sobrang mag-aral, sobrang talino. Pero sabi po dito, meron silang bagay na nakalimutan. Subalit sabi po dito, hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan ang nakakalungkot na bagay sa buhay ng isang tao. Maaaring ikaw ay summa cum laude. Maaaring ikaw ay doctorate, nagmasteral. Pero kung wala kang alam sa salita ng Diyos, wala kang alam sa katotohanan, ay napakalungkot ng iyong buhay. Nakakalungkot ang iyong buhay. Matalino ka sa mundong ito. Matalino ka sa mga taong ito. Pero kung wala kang alam sa salita ng Diyos, hindi mo sinusunod ang mga utos ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay mangmang. Thou art fool. Kaya mga kapatid, mga minamahal, in the last days, people are dumb. Kapag ito yung inyong Tagalog, hinanap ninyo sa inyong English dictionary, napakapangit ng Tagalog nito. So, dumb means lack of intelligence in the truth. So yun po, verse 13. Sabi po na 2 Timothy chapter 3, verse 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yan po ang mga tao ngayon, marami ang naloloko. Kahit sila sobrang talino na, pero marami pa rin ang naloloko. Sobrang talino na, pero nakakalungkot, walang alam sa katotohanan. So, in the last days, people are dumb. Lack of intelligence in the truth. Kulang sila sa kaalaman, sa katotohanan. Sapagkat sa mundong ito ay napakaraming mga false religion. 4,200 false religion ang mayroon sa mundong ito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng relihiyon ay sa Diyos. Yun ang katotohanan. Hindi natin pwedeng sabihin lahat ay sa Diyos. Sapagkat ang ibang relihiyon ay mali ang itinuturo. Ang ibang relihiyon ay hindi naniniwala na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Ang ibang relihiyon ay hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, they are dumb. In the last days, people are dumb. Lack of intelligence in the truth. Kulang sila sa kaalaman pagdating sa katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana
tayo po ng mga nakakaalam ng katotohanan ito, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, ang kaligtasan, katiyakan ng langit, hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muli nabuhay. Yan pa. May nakita ko kanina sa Facebook, talagang ang social media ay ginagamit ng kaaway para talagang lokohin, dayain ang napakaraming tao. So sinasabi doon sa Facebook, natagpuan ang katawan ng Panginoon. Ay kung natagpuan, ibig sabihin, pinapalabas nila na si Kristo ay hindi tunay na nabuhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. People are done. Kulang sa pagkakaalam sa katotohanan. Ayun ko kung mayroong naniwala doon. Ngayon ay katawan ng Panginoong Jesus. So si Jesus Christ, mga kapatid, mga minamahal, namatay, nalibing at muling nabuhay. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay na siya po ay tunay na Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos, we are in the last days. Inawit po kanina yung our best. Diba? Inawit po kanina, pinaawit kanina ni Brother Luis yung our best. Kaya ibigay na po natin ang ating pong best sa ating pong paglilingkod. To God be the glory, tayo po ito kayo. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo pong banal na salita. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo pong gamitin ng mga buhay na ipinahiram mo po sa amin para sa inyo pong kalwalhatian. Huwag na po namin sayangin pa ang natitirang araw po namin sa mundong ito. Huwag namin sayangin ang lakas, buhay na ipinahiram mo po sa amin sa mga walang kwentang bagay. Huwag namin sayangin ang mga pera na ibinigay mo po sa amin sa mga walang kwentang bagay. Kung ito po yung aming mga pakakawalan sa aming pong mga kamay, sa aming mga bulsa, nawa ay sa inyo pong gawain po namin ito ganti. Sapagkat ang magbigay po sa inyo ay ito po ay isang napakagandang gawain na talagang magbigay, magkaloob sa inyo. Sapagkat kayo po siya magbabalik sa amin ng sobra-sobra at higit na pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na inyo pong ginawa sa amin, mga blessings na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Nawa po, Panginoon, ang inyong pong banal na salita, tumimo sa puso at isipan ng mga nakakapakinig. Banal Espiritu, kayo po siya mamusap sa kanila. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo, Ama, ang gawain at ang buhay na ipinera mo po sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan